So, nabili ko tong power bank na to sa halagang 1,223 sa Lazada. So, check natin kung anong mga pros and cons, lalo na ang cons na hindi pinapakita sa shop description. So, tara, let's check this out. So, introducing itong power bank na i-review natin, which is Ugreen 20,000 mAh portable power bank, which is capable of 20 watts of charging. Ewan ko ba kung fast charging ba yun. So, check natin kung mabilis nga ba. But before that, check natin yung mga ports kung gumagana pa rin. Ito yung cord nya, nakalagay naman na Ugreen, tsaka yung libreng pouch or additional rather, natanggal yung strings nya dito So sige lang, tinatamad pa kong ibalik yun. Okay, so here we go. Ayun, 29 watts quick charge. So nakalagay naman quick charge. Please naman, medyo may kabilisan konti than the regular charging lang. So lipat natin sa kabila kung ganun pa rin. So very unusual. Doon sa kabilang port, hindi siya nag-indicate ng quick charge. Tsaka medyo loosen yung connection. Pwede na considered as disadvantages to. Medyo quick charge na siya. So medyo loosen yung wirings na pag matagalan na. Since mga around 8 months ko rin nagagamit tong power bank na to. So, at least working in a way. Then, as of now, yung price naman ng power bank na to so, ito yung time na binili ko siya. August 19. 1,223 pesos. So, yun. So, check natin kung anong price niya ngayon. 1,149 yung price niya ngayon. Sorry, medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. So, bear with me na lang. So, check natin kung ilang oras ba siya pwedeng i-charge or malulobat gamit yung cellphone natin na ito. So, check natin kung anong capacity ng power bank na to, which is 20,000 mAh ba talaga. So, gagamitin natin itong phone, Redmi Note 11 Pro 5G. As you can see, 20%. So, kung 20% ng 5,000 mAh is around 4,000 mAh siya. So, 4,000 mAh. So, at least mababawasan ng 20% yung ano natin. Power bank. So, as you can see din, nasa 100% pa yung power bank natin. So, ito yung Ugreen 20,000 mAh na 20 watts. PD 20 watts. So, check natin. Ito naman yung cord nya. Type C. So, may dalawa siyang port. So, outlet 1 tsaka outlet 3. In and out 3. So, pwede din siya dito.
So, sa out 1 tayo. Subukan natin. So, quick charge lang talaga siya since 20 watts lang yung ano natin charging power sa power bank na to. So, itong Redmi Note 11 Pro 5G is capable naman for charging up to 67 watts. So, matitest natin kung mga ilang oras ba fully charge yung battery ng phone na to. 9:54. So, percentage is 61% na. So, 40%. Mabilis din siya. Tsaka, natitirang battery niya is 87%. So, roughly around 13% na yung nabawas sa power bank. So, check natin temperature ng phone, baka umiinit lalo. So, ang temperature ng kwarto natin ngayon is around 31, I think 30 or 31 degrees Celsius yung temp natin. Then, check natin. So, umiinit siya. Around 40, 41, 41.7, 42. Around 42 degrees. So, we're back again. So, time ngayon is 10:27. As you can see, 87% pa yung tira sa battery. So, hindi pa siya fully charged. Tsaka 20% na ang nako-consume sa power bank. Supposedly full charge na siya by estimation. Based sa calculation natin, since 20% ng 20,000 mAh is 4,000 mAh. So, checking ulit sa ating power bank. So, 77% lang natitira. Tsaka time. So, 11:11. So, almost 2 hours na nakakalipas. Tsaka percent is 100. So, 100%. So, roughly around 1 hour and 50 minutes yung full charging. So, as you can see, 10% na natitira sa ating power bank. So, susubukan naman natin i-charge kung ilang oras ba siya mafu-full. Type-C cable yung gamit natin. Then, connect natin dito. Ito yung ongoing charging, ilang power. So, 22 watts. 22.2 watts yung charging power niya. So, balikan natin mamaya pag once na full charge na siya or
after 30 minutes kung check natin kung ilang percent na ba yung na charge niya. So full charge na po yung power bank natin, as you can see 100% na. So check natin. So 5 hours and 20 minutes po siya na full charge. 97 watts din ang nagamit na power in total para pag-charge ng power bank. Around 10% na lang yung natitira. So almost 100 watts ang magagamit during charging this power bank. So baka kung 0% talaga yung power bank, so aabot talaga ng 100 watts. So hindi ko lang sinasagad ng drain kasi nakakasira yan ng battery. I don't know how severe, if ever man, pero just to be safe lang. So para tumagal din yung ating power bank, sayang din naman yung pera. Hello. So ang ating conclusion based sa ating mga perform na test is, for me, it's satisfiable naman since 22 watts na charging is already good for a power bank. Kasi isang iba mas mababa pa nga yung speed ng pag-charge nito. So I'm very satisfied naman ito. Lagi ko itong ginagamit during travel, usually pag may outing. At able naman ito maka-charge ng around 4 times. Pag 20% lang din yung battery capacity left ng phone na 5,000 mAh din. And overall, I am very satisfied din. Though itong cord lang, nagka-problema lang tayo dito since madali siya nag-loose, or nag-loose talaga siya after 8 months. And so far, wala naman siyang bloated na appearance after some uses. Unlike dito sa Rumos dati na ginagamit ko. Check nyo guys. Masyado nang bloated. 20,000 mAh din ito na Rumos. Do binili ko lang to sa mall. Pero as you can see, super bloated na. Pero sige lang, dapat i-dispose natin to properly. Though ginagamit ko kasi ito sa mobile charger or solar charger na mobile, kaya siguro nagkaganito, hindi natin alam. Pero most likely sa pagcha-charge na umiinit talaga yung power bank usually. Ito naman din naman kainitan. Though may time na umabot ng around 50 dito banda sa may port niya nung nagcha-charge ako, doon na hindi ko na na-include sa recording. Sorry talaga, ewan ko sana yung video na yun. Pero hindi naman all over sa power bank uminit. Dito lang naman banda sa port niya. Dito sa 3 so dito ko chinek yung temp around 50 degrees, pero upon initial charging lang naman. Later on, yung nagti-trickle charge na siya around 80% siguro, minina na din yung charging niya pag around that percentage na ng battery. Usually nangyayari din yan sa phone, kaya bumababa din yung temperature ng phone pag malapit ng ma-charge. So yun lang, all in all 5 stars for me, and see you guys on my next reviews. Abangan natin kung ano na naman ang i-review natin since we review everything. See you guys and peace out.